Meron po tayong kasabihan na hindi po tayo pwede mag-serve sa dalawang master at the same time dahil kailangan po kasi mag-focus tayo sa iisa lamang dahil para makapag-focus po tayo yung iniisip natin ay nakafocus lamang sa iisang pag-iisip para po hindi nakakalito dahil po ito ay tumutukoy sa physical na katawan natin at sa kaluluwa natin. In this physical world, meron po tayong katawan at kaluluwa. Marahil in this physical world, magkakapareho yung mga katanungan natin sa buhay about life, but the answer is different according sa pagiging unique natin, individual. Diyan po nabibase yung kasagutan natin sa buhay. Each of us, pagdating sa field of spirituality, magkakaiba po yung spiritual gift natin individually dahil po yan sa passion natin individually. Kaya in my journey, dahil nga doon sa prayer of talisman, kung bakit ako under of illusion complex, at kailangan ko mamili sa dalawang master kung sino ba talaga yung pipiliin ko sa dalawa. Yung isa, nabibase sa physical na katawan natin bilang tao. Ito po ay ang material things natin na kaya natin mahawakan at kaya natin makita. Ito po ay yung kayamanan natin in this physical world. Yung isa naman is about love. Ang love ay nasa field of spirituality, deeper to our soul. Kapag love, dapat nakafocus po ang isang individual na tao sa feelings. Kaya, in my journey, ang pinili ko ay love. Kung bakit kailangan ko iwanan lahat ng material things ko in this physical world. Nagstay ako in my inner focus. Nagstay ako sa feelings. O nag-focus ako sa heart chakra ko. Para isang pag-iisip lamang o single thoughts lamang, kapag isa lang kasi yung iniisip mo, mas maiintindihan mo at makaka-focus ka at that time. Kasi hindi mo na kailangan mag left and right, but you need to focus in a one direction only. Kaya love yung pinili ko in this journey of me in the field of spirituality. At dito ko din siya nakilala, yung twin ko, nung nasa soul level na po ako under of illusion. Ang illusion, parang ito yung maihambing natin sa mga tao na under of hypnotize. Dahil parang wala sila sa sarili nila dahil na doon marami kang makikita. Nakadepende kasi kung saan ka pupunta. Dahil meron mga ibang tao in the field of spirituality na kaya nilang patawirin yung tao, yung isang individual na tao, gamit yung ritual. Kaya nilang patawirin yon in the different places, depende kung saan gusto nila pumunta, para ma-experience nila yung mismong nangyayari at that time. Kaya nilang makita at maramdaman. Yung sabi nga nila, patawid, di ba? Yun, nasa field of spirituality. Pero ako at that time, hindi pa ako under hypnotized. Dahil ang pinili ko ay ang love, kung bakit nag-inner focus po ako sa feelings ko. Na nag-base lang ako sa heart chakra ko. Doon ako para magkaroon ako ng focus. And to be a student and also the observer. Kung anong nangyayari in the field of spirituality. Inner focus po ako. Samantala, yung twin ko naman, siya yung nag-represent ng outer reality
yung mga material things natin, kung anong makikita natin in this physical world, He's the one who represent the outer reality and I represent the inner reality. Dahil nga po siya yung mirror ko sa journey kong ito. Kaya napaka-grateful ko na nakilala ko siya and to stand as a mirror of me in this journey. Dahil without Him, I am not here. Wala din po ako sa posisyon na to para magturo sa inyo kung hindi ko siya nakilala. Kaya, I'm so grateful sa Kanya na nakilala ko siya. May reason lahat na nangyari sa relationship namin, kung bakit nangyari yon. Para pareho kaming turuan ng aral. Na makita sana namin pareho yung work namin sa isa't isa. Kaya, ang pagbabago ay magsisimula sa isang individual na tao. Halimbawa, before I can change him, I need to change first my own self. Dahil hindi ko siya mababago kung hindi ako magbabago. Ako muna yung magbago. After I change my own self, after I learn, saka ko ma-share sa kanya to help him para makita niya rin yung light side. Kaya parang exchange kami. Ganito, siya yung binabato ako ng dark side ko. Tapos ako naman, dahil nakafocus ako sa inner soul, ako naman yung naghahanap ng kasagutan. Yung parang the light side, every dark situation na binabato niya sa akin. Tapos kapag nahanap ko na yung light side, binabato ko na naman balik sa kanya para makita niya yung liwanag. Kaso natatakot po siya. Lagi siya tumatakbo sa akin. Dahil lumaki po siya para maging perpekto na tao. Gusto niya perfect siya lagi. Para ma-impress na yung mga tao na nakapaligid sa kanya, para makakuha siya ng attention sa mga tao sa paligid niya dahil sa mga achievement niya sa buhay. Pero nung nagkakilala kasi kami, hindi ako na-impress sa any material things na meron siya. Kung anong man na-achieve niya sa buhay, hindi ako na-impress dahil ang mahalaga sa akin ay yung kaluluwa na nasa katawan niya. Dahil ang pinahalagahan ko ay ang kaluluwa at hindi yung mga material things dito sa mundo. Dahil doon ako nakafocus kung bakit I know Him deep inside. Kahit sabihin niya na perfect siya in this physical world, but deep inside, he is a broken when it comes to his own mental and emotional feelings. Dahil gusto niya lang maging perfecto para makaroon siya ng love, para ma-impress yung mga tao sa paligid niya, pero nakalimutan niya yung sarili niya. Nakalimutan niya yung sarili niyang freedom, kung ano magpapaligaya sa kanya, but ang alam niya is pasayahin yung mga tao sa paligid niya to impress them sa mga achievement niya. Kung bakit he bring himself into darkness of his soul dahil ito ay nagkukos ng suffering and pain sa mental and emotional feelings niya.